Mayong buntag sa Gantiya si Silang dito halalan ka. Salamat sa Ginoo na napunta. O gatong abrihan ng atong Biblia sa Exodus chapter 33. Exodus chapter 33 verse 14. O mao ni nga atong i-consider karon nga kabuntagon. Akong basahon sa Cebuano. Ngadto pa diri. Nitubag ang Ginoo, ako mismo ang makauban kanimo, o hatagan ko ikaw, o kapahulayan. May God bless the reading of His Word. O salamat sa Ginoo. O sa English pa, matod pa diri, my presence will go with you, and I will give you rest. So, ang atong pamalandungan karon morning statement nga God goes with you. Ang Diyos magauban kanimo. Wow, hindi kayo. Ginong Diyos among itugyan at kanimo ang imong pulong sa diyan among kining pagkaisudyuhan o amo kining pagpamalandungan among giampo nga ikaw magauban kanamo o hatagig luna pinida sa kasing-kasing sa mga katawhan aron sa panahon nga kami anaa sa kasubanan, anaa sa problema na usahay di na mo madawat sa among kinabuhi. Pero salamat Ginoo tungod kay ikaw nagasaad kanamo nga ikaw magauban kanamo. So Lord, niining imong pulong karon among pagampo nga mao kini ang makahatag og kalipay og inspirasyon diha sa imong mga kanakan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So kinsa sa ato karon nga makahinumdum sa imong mga kaagi kaniadto nga feel nimo nga ang Dios nga gyud kauban mo. So sa tanang mga activities sa ato ang kinabuhi alang kanato di gyud mawala dapat ang Dios nga gyud kami. Kung sa imong profession, maestro, sa doktor, o sa imong trabaho, farmers, negosyante. Wabot ang panahon na naa ka sa problema. Problema sa kawadon, problema sa pamilya, problema sa bana, problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa silingan o asa ba nga problema. Doon ay saad sa Diyos, matod pa diri. Kung ikaw nangayo og tabang sa Dios, tubagon ka sa Dios, o moingon ang Dios, moingon ang Dios, ako mismo ang magauban kanimo, o hatagan ko ikaw, o kapahulayan. Ha? Nindot kayo, mga kaibigan. Gahapon, para sa atong, para hatag ka o maabri atong hunahuna may tugot ni Mount Kapit. Nabisi kayo ni sa among tubig. Kaya lisod kayo sa balay, wait, tubig, lisod kayo. So muna nga halos tunga kadlaw na-spend na mo kauban ni tata. Dayon, siya mang yun ang interesado di kayo nga tubigan din niya. Sama ba, Lord, tuwag ba atong pag-share sa pulong sa Ginoo niya itong niyaging Domingo na kamong mga ginikanan palangga mo sa inyong mga anak. So, dili Diyos masugot ang inyong mga anak nga dili mo maplastar sa inyong tubig, sa inyong kuryente, sa inyong mga pagkinahanglanon sa balay. Mao po siguro ang feeling ng amo ang
umaga na mo, start. So, ako medyo discouraged na ako sa tubig. Discouraged na ako kay katulungan naman ako nagbibalik-balik. Di na ako kaya. Ang akong kaya siguro bubuon ako, pag balik ko na po. So, dapong trabaho. So, yung ko mangita sa ako kanang kauban. Hindi lang ako ra. So, katulungan mo, ibalik-balik, balik-balik. Nabot ni Diri Ratit, wa giya ko'y tulo na tubig. Nating alam among itisingan, among giyapan, dala pa itong blue na galon, container, among gikonjod, pataas ang hose, pagkaman giyapan, wala po man. O niya among gitanaw ang source, naaman, na may tubig, kusog man. Pero nga nung di mo abot, dito, so surrender, hands up. Hands up po. Ako hands up na. Pero kini isa, kay sundalo man ko, murag military ba? Ganyan uniform. Namunaman na sa ilang training na yung nanag yun. Kinalan, no retreat, no surrender. Ikatulong na mong balik-balik dito, o niya po kaman, ako diyan, ako dito, kapoy na mo. Gusto na ko muli. Bumalik ang isa dito. So, mga ison, sa diyan, ibalik siya dito, natingala ko nga tila ka oras to, nagtulo man. Tulo, hinay. Hinay kayo. Tulo. O kang to, yuli siya. Kaya ako, naguli naman ko, balay. Pagbalik niya, kaya nakita na ko ang tubig, naghinay-hinay. Tulo. So, nung po sila, mga tulog pagkalian, yung ikapoy, ito pagkalian, ito. Akong siradan ang tubo. Pag-sirado na pa na, paguli na mo, hingawas ng tubig, 30 pusugas tubig. Ito nga, unsay pagtulon ang namakuha ako related sa ato mensahe karon. Ang Diyos, mabubanin mo. Actually, kung ako yung nag-explain, hangtod ganinang buntag, dili na mo ma-explain unsa ang kahintang sa tubig. Muagas na. Naipit, wala maipit. Kaya nga muagas man. Pagkawan, ang source dito, ito reservoir, ito itong tabay-tabay, na may tubig. Kaya may buwan man mo nga kusog man. Nga hindi mo abot. Sa milagro. Pagkagabi kusog ang tubig. So, yun ang Diyos, magpa sa versikulo, kung mo surrender na ka, ingon ang Diyos sa imo, my presence will go with you and I will give you rest. Ang presensya sa Diyos, mag-uban nimo. No? Kasi di na ito gusto sa presensya sa Diyos, pero actually ang Diyos mag-uban nimo. Tumoto, di lang ginita mo surrender. Di lang ginita mag-surrender tungod kay ang Diyos mag-uban nimo. Dili lang sa tubig, dili lang sa kanang trabaho diha. Sa tanang butang sa ato ang kinabuhi. Sa tanang aspect sa ato ang kinabuhi, ang Diyos naa nimo. Tinuod na. Proven yun kayo. So, in all aspects sa ato ang kinabuhi, ang Diyos naa. So, tilay mong kauban, ang Diyos is with you. Ang Diyos naa nimo. No? Kauban nimo. Sa tanang bahin sa imong kinabuhi. Tanaw na ito mga kaigsunan. Kini nga, Exodus chapter 33, verse 14. Magampo sa ka. Dinong Diyos, among ampo diha kanimo nga kini maong mensahe adunay luna kini sa kasing-kasing sa matatawan. Ngalan ni Jesus. Amen. The theme of Exodus chapter 33, verse 14 is God's promise of presence and rest. Ang chapter 33, Exodus, verse 14, matod ka diri, nagasaad ka na ito, ng iyang presensya na sa imo o tagaan kanyang pahulay. Gikapoy kayo Gikapoy kayo ko. Pero ang Diyos naghatag ko kapahulayan. So, wak kailang opsyon at ka sa Diyos. Kaya nga naman, tungod kay ang Diyos,
mo ay muhatag nato o kapahulayan. Kini nga versikulo, this verse is pivotal moment in the Israelites' journey. Kini nga versikulo kuno mga kaigsunan, mao kini ang eksperyensya na sinati sa mga tao sa mga Israelitas. Gikan sila sa lugar sa Egypt, paingon sila sa dito sa yuta sa Kinaan nga diin sila gidala sa Ginoo ni Moses na matod pa diri ang Diyos nagauban kanila. Daghang problema kailan na encounter. Daghang problema sa ilang paglawig, journey nila, pero ang Diyos nakauban nila. So kini nga bersikulo nag-offer nga aduna tay assurance, kasiguruhan diha sa paglaom despite na kuman sila nakasala dito sa pagsimba nila sa kadugtuang bulawan nga akin yan nating baka. In spite ni anak makaisunan makasasala ang mga Israelinhon, kay nagsimba man sila Diyos, kay nangita sila asa naman si Moses to aman sa Sinai, o niya pagkaungan, iingon sila, wala na si Moses, so nawala ng Diyos, di pasagdahan na tadri, so maghimo kag Diyos. Kung sa ilang himo nila ng Diyos. Mao ni ang background sa Exodus chapter 33, verse 14, mao pa, naghimo sila, gitawag na golden cup. Golden cup, katutang, gikuha nila ang kanang bulawan sa mga tao. Sige, paghatag ang inyong mga bulawan, hatag nyo diri. Kaya maghimo kag Diyos, kaya gibiyaan na ta sa Diyos. Ang atong Diyos wala na. Ang atong leader wala na. Ituwa na dito sa Mount Sinai. Mount nga, hala, gitapok ang Arius, ang sing-sing, mga kulintas, abot ang apirbangi po. So gitapok nilang bulawan o naghimo sila kanang nating baka. Gamay nga baka, no? Made of gold. Manang gitawag nga golden cup. O niya, dito sila sayo-sayaw, na-praise and worship sila dito. O niya, kawan, gisayo-sayawan nila ang golden cup. So, may ito mo, kini ang background sa mga istorya. O niya, katimang sukuan sa Diyos. Ani? Katimang suko sa Diyos. Pero in spite nga nasuko ang Diyos, minsan at pati siya, matod pa diri, my presence will go with you, and I will give you rest. Pagka-understanding kayo ang Diyos, no? So, naghatag, kini nga versikulo mga kaisunan, naghatag o paglaong. Isang tuod, nakasala na sila. Tungod kay nagsimba sila sa nating baka na bulawan. Doon ay tulo kabutang na i-share ako sa inyo karon. Ang una-una is, naghatag, ang Exodus chapter 32 verse 14, naghatag na ito og personal assurance. God's personal assurance. Ang buot pasabot sa personal assurance, matod ko diri mga kaigsunan, ang presensya sa Dios dili kay naa nila o dili naa mismo nimo. Naa sa ako. Dili na kay garantiya nga kung asa ko na ako sa problema, wingon ko na ang Dios nato. Dili, kundi ikaw mismo mo claim. Ako mismo na sinati na ko na, experiencehan ako na. In every aspect sa akong kinabuhi, may maka-encounter ko mga problema sa akong kinabuhi. Ma-feel na ko na ang Diyos naa nako. Ang working power sa Ginoo, ang trabaho sa Ginoo na nato. Sa tanong na itong klase nga kining trabaho, makikisinan ang Diyos na ano. So, nindot kayo, no? Kung naata sa Diyos, nindot kayo. Kaya personal yung kayo na ang Diyos makikuban mo. God promises Moses, hininahitabo sa kinabuhi ni Moses. Ingon ang Diyos ngadto kang Moses, Moses, ayaw ka balaka. It seems that ang imong mga katawhan, ang mga katawhan sa Ginoo karon wala na, nag-traidor na nimo. Kaya ilan namang, di naman sila, inawala na daw si Moses, so ilisdan na nila si Moses. O niya hasta ang ilang Diyos, ilisdan na. Ilisdan na nila sa nating bakal, na bulawan. Pero ingon ang Diyos ngadto ka Moses, Moses, ayaw ka balaka,
kaya nga kung presensya, anaan nimo. O tungod kay ang presensya sa Dios, anaan nimo, mauban na po ang mga tao nimo. Kauban na po ang mga tao nimo. Ako rin mga kaisunan ko ng leader, dili mayo, di ba mapil ba po ng mga tao? Pero, meaning puntuhan, mayo kayo si Moses, no? Mayo kayo si Moses, isaligan sa Ginoo, pero ang mga tao sa Ginoo, mo ay nagluid diha sa Ginoo. So, ingon ng Diyos, ngadto kang Moses, my presence will go with you, and I will give you rest. This demonstrates God's personal involvement in the lives of His people. Mga kaisunan, kini nga mong saad, mahitabo kini di lang sa taga-Israel, kundi hasta kanato karon nangyari. Mo hinungdan nga dili kita muundang sa pagsimba. Mo hinungdan nga di kita muundang sa pagpangalaga sa Ginoo tungod kay ang promises sa Ginoo sa Dios na nato. Hinunuha, hinumdumi mga kaisunan kung wala na baya ka sa Ginoo, maulaw ta. Sama ng mga mayunta kanang mga backsliders, kanang nakalimot na sa Ginoo. Ako wala man na sila kalimot sa Ginoo. Walang sila'y panahon. Walang sila'y panahon sa pagsimba. Murag kapuyan lang sila. Pero mga kaisunan, matod pa dire, ang personal na involvement sa Ginoo naa sa iyang mga katawan. Wow, nindot kayo. He knows them individually and promises to journey with them. Nahibawan sa Diyos, nailan sa Diyos, isa-isa sa ilan. Kaya mo niya ang karakteristik sa ka-leader, sa usaka, magbalantay sa karnero, nga matupa, nailhan niya kinsa ang iyang mga sako. O dialihan, ang mga karnero po, nakabalupod sa kininyang tingog sa ilang magbalantay nila. Ako nang visualize ako mga isod. Ini bang unsa ka tinuod kininyang kanding, mga hayop, karnero, nga mo ilan nimo. Mo ilan nimo. Tinuod nila. No? Sample, ha? This is a true story. Naman ko diya. Naman ko baka tulo ka buk diya. Ako'y kanding diya ko. Po ko man. Amin nyo? Unsa? Ang experience tinuod kita Biblia. Makailan nimo ang baka, makailan nimo ang kanding. Ako na si Norman, kauban ako. Galing na si Norman, muhinga din ng mga baka. Welcome din niya, kaya naman, mo may pagpakaon sila. Magdungan din ng tulong ka baka, si Norman. Isa guwa pa ko kita Norman, si Norman. Dahil kanang kanding ko na, kanang kanding, pag magpalayo na sila, kaya pa ko man, si Chika na, naakan isang paulit. Kung sa implikasyon na ma-action, matod pa, kining mga hayop, mura po nagtao, makailan sa ilang nagalon. So, po na, diya sa presensya sa Diyos, makisunan, dapat na ang characteristic po sa mga katauhan sa Ginoo. He knows them individually. Nakaila ang Diyos, nakaila po ng mga hayop diya sa itong ginabot. So, personal gid kayo ang Diyos na sa ato. Kung waka ka-experiensya ni, experiensyahin na. Kung wala niyo masinati ka ang Diyos, personal gid kayo sa imong kinabuhi. Ano ba? I-adventure. Kanawa. Kung tinuod ba ni, hindi sa Biblia. Ikadua mga kaisunan. The promise of rest. Ang Exodus chapter 33, verse 14, nagsaad kini o kini niyang kapahulayan. Ang pinaka-importante karon dinhi sa kalibutan, karong panahon na, karong na generation, mao ang pahulay. Remember, kung di ka mo pahulay, di ka wala kay kapahulayan mga kaisunan, lisod kayo, ma-stress ka, musamot o kamubo ang imuhang kinabuhi. Unang pahulay doon. Nakitrabaho,
Dili man na mawala sa tao. Dili man na mawala sa inyo ang trabaho. Trabaho ganita, bisig senior na ta. Pero, bantay ni, pahulay ka. Ayaw, kamo mga senior, kasi mga senior dili. Ayaw mo pangalsa o buka. Actually, ako, gibawalan na kong alsa. Siguro, ang giingon sa doktor sa ako, mga 10 kilos. 5 to 10 kilos. Pero kaya ko man ako ang 15 kilos, 20 kilos. Kanang tubig. Kaya ko man ako na. Kanang tubig na, ang Tagalog, kanang purified water. Kaya ko man ako na. So, alang kami rin buhan dito ni Mrs. niya, pagaman, matawag pa ko ni Regina. Regina! Lisod po. Matawag pa ko ni Regina. Regina, dali, tuloy kay. Ialsan tubig. Kaya pa na ako. Pero bantay mo, ayaw pala kami. No? Mga kaedad na ako, mga senior na, ayaw give mo pag-alsa o buhat. So, the promise of rest. Kung ihuna na ang kaintang nato, makaigsunan, siguro pahulay. Kini pahulay ba nga, trabaho rin yapon. Dinis kalibutan, wala yung eternal rest. Wala yun, pahulay yun, pahulay ka. No? Pahulay na ginagmay. Ang eternal rest, muna nang dito na nasa langit. God's promise of rest goes beyond physical relaxation. Mag-relax ka sa physical. It signifies a deep spiritual peace and tranquility that only God can provide. O sa'yo mo pasabot ng rest. Ang rest, mga kaisunan, matulog ka, hunahuna ka sa Diyos, matulog ka kauban sa Diyos. Siguro kung wala ang mong asawa ka, gisalipkoy ka na sa iyong asawa o sa iyong ganang anak, you can still have rest with God. Hunahuna ka sa Diyos. Mag-rest ka kauban sa Ginoo, magpahulay ka kauban sa Diyos. Mo na gingon nga, doon na kay gitawag na spiritual peace. Doon na kay excitement kauban si Ginoo. Dayon pagkaman, kini mo ang bersikulo nagpasabot kini nga aduna kay kasiguruhan safetyness o kini bang secured ka diha, sigurado ka safety ang imong kinabuhi o doon na kay kasiguruhan o niya pagkaman adunay katapusan sa imong pag-antos nining kalibutan. That is rest. Dili lang physical rest, kundi itawag na siya o spiritual rest. Now, kining spiritual rest, o kining itawag na eternity. Actually, nakasinan niya tanin ng kalibutan, nananggang ta sa eternidad. Because we are designed for eternity. Ikaw, ako karon, wala ingon nga gihimo sa Ginoo aron human ana ilubong na ka, patay na, unya wala na. No. Gidesign ka sa Ginoo nga kauban ta sa iya, sa gisaad niya that where I am, there He may be also. So gidesign sa Ginoo, gisaad sa Ginoo nga dili lang kaingon nga mag-exist lang ka dinhi sa mga pila ka tuig, 50 ka tuig, 60 ka tuig, or 100 years, dili hangtod mag-exist ka kauban sa Ginoo. Mo nang gitawag na eternal. Naatay eternity. Na eternity. Sumaw ni ang the promise of eternal rest. Ang uban pag-ingon na rest in peace, hadlok sila. Diba? Hadlok, buyag. Kanuman, ang rest in peace, wala may laing meaning na. Meaning patay. So, diha sa Facebook, makita niyo pag doon ay humatay, doon ay kandila, rest in peace. Pero ako sa'yo, mag-juk-juk po diya, minto ko, gusto ko mag-rest in peace. Kung sa mga klaseng rest, alam, matulog ka kauban sa Ginoo. Rest in paradise. No? O dahil Tagalog ako na meaning ng rest in peace. Pero sa mga tao, mga secular people, ang kanang rest in peace, patay na. Pero sa ato pa pahulay kauban sa Ginoo. Dili na kamatayon. So mo nang gisaad sa Dios, mga kaisinan, ang ikatulo, may tungod ni Exodus chapter 33 verse 14, God's faithfulness. Ang pagkamatinumanon sa Diyos. Matinumanon ng Diyos sa mga tao sa
sa iyang mga katawan dito sa Israel. Matinumano ng Diyos sa pagdumala, no, sa pagdumala ni Moses, pagdala ni Moses gikan dito sa Egypt, paingon dito sa yuta, sa Kinaan, sa Israel. Matinumano ng Diyos. Matinumano ng Diyos sa imong kinabuhi. Gikan sa imong pagkabata, giaguma ka, hangtod hindako ka, hangtod na imo kang professional, hangtod na ingon anak ka, ingon anak ang imong kahintang, God is faithful. Salamat sa mensahe sa awit nga you are celebrating. We are to celebrate the goodness of God. So, nindot kayo. Ang faithfulness pagkamatinumanon sa Diyos. Despite the Israelites sin, nakasala ang mga taga-Israelinhon, God remains faithful to His promises. Ang Diyos nagpadayon, nagpabilin nga matinumanon sa iyang mga saad. He demonstrates His grace and mercy by offering His presence and rest. Iyang didemonstrar ang iyang grasya o ang iyang kaluoy. Pinaagi sa pag-offer sa iyang presensya. Ingon siya, I will be with you. I am with you. Wherever you are. Kaya gingon sa kanta, bakit po, God be with you. God is with us. No? Even bisan tuod nga sila nagpalayo, even when they have strayed. And then this enforces the idea that God's love for His people is unconditional. Napasabot mga kaisunan ang Exodus chapter 33 verse 14, unconditional love. O sabi po, pasabot sa unconditional love. Ang unconditional mga kaisunan, Mato Padre, I love you in spite, no reason, no condition. In spite of who you are, in spite of unsa imong gibuhat, unsa ka kamakasala, God loves you. So without condition. Unconditional love. Ang gugma sa Dios, mo na gihatag in spite ng mga makasala kita, pero wala na niya na ikwinta. Gidawat kaniya. Sama sa usa ka babae o lalaki nga naigugma sa usa ka binuhat, gali mo siya, uy, ayaw nga, kay maot ng background. Well, may dyan, wala ko'y labot sa iyang background. So, I love you in spite. It is not, I love you because, kung ang kamo mga dalaga, kung maingon siya nga, I love you because you are beautiful, I love you because you are rich, I love you because nawala na. Unconditional love. In spite of who you are, God loves you. Unconditional love means, in spite of who you are, I love you. Wow. Mona, lisod kayo ang pag-define nato sa Christian love. Then His presence and rest, even when God said, this reinforces the idea that God's love for His people is unconditional. Kung unconditional ang gugma sa Diyos mga kaisunan, napasagot na ato po nang i-adapt, ang atong pong gugma, kinanglan unconditional po. Ngayon na, kapila nimo pa sa iluwa ang imong igsoon. Kung makasala ka nimo, ako, kay sala. Pwede man maduha. Pwede katulo. Ang ikaw ka, titik. Mga kaisunan, ang gugma sa Diyos, walay gitawag natong measurement. Dili ma-measure. Mao na ang presensya sa Diyos. So, doon mga pictures dili, nagpasabot na si Moses, nangandoy, o nagtanaw no, sa gugma sa Diyos o sa presensya sa Diyos. O sama sa bisaad kaniya na ang presensya sa Diyos anaa kaniya o hatagan niya o kapahulayan. God goes with you. Ginong Diyos, salamat nining mensahe na among napanglandunan. Hatagin ko na iluya kilang sa kasingkasin kong matatawan. Ngalan ni Jesus. Amen.